Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Enzo. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Panay. Nang mga panahong ito, pagtataka ang bumungad kay Mang Wendel nang makita ang bunsong anak na lalaki. Lapnos ang kanang kamay na umabot sa braso. Ganon din ang dalawa pa nitong kabarkada. Matatanda ang nagpaalam manguha ng gagamba. Siya pa nga ang nagsindi ng sulo na gagamitin. Ngunit hindi malaman kung saan nakuha ang pagkapaso. Sinalubong niya ito sa bakuran. O Enzo, anong nangyari sa kamay mo? Kagabi maayos pa yan. Pero ngayong pag-uwi mo may sugat na. Lapnos pa. Hinugasan mo ba yan ng gasolina? Tapos ibinabad mo sa apoy? Wika ni Tatay Wendel. Mababakas ang takot sa mukha ng bata. Ngunit minabuting sumagot ng maayos. Tatay, hindi naman po sa ganun. Sadyang aksidente lang po yung nangyari. Nagkataon po kasi na nakatulog kami tapos natumba yung sulo at ito na nga po. Tugon ni Enzo. Grabe namang pagkatumbayan. Kayong tatlo talaga ang napaso. Kung titignan pare-pareho kayo ng suga. Lapnos mula sa kamay hanggang braso. Lahat kanan pa. Nagkataon o may ginawa kayong kabulastugan para magkaganyan. Enzo, pinapayagan kitang gumala kasama ang mga kabarkada mong yan. Pero ang hindi magsabi ng totoo, bawal na bawal yun sa akin. Alam mong ikinaiinit ng dugo ko ang ganitong bagay. Muling wika ng ama. Wala sa sariling napaamin ang bata. Kagabi habang nagkakatuwa ang maghanap ng gagamba sa maisan at kakawyan, naisip ang sinabi ni Tandang Kano tungkol sa nakatagong mutya ng San Telmo sa yungib na malapit sa bundok. May butas doon na kasya lamang ang kamay ng tao. Dito sinasabing nakalagayang mutya. Wala pang nakakuha at dahil sa pagiging kuryoso, sinubukan ito ng magkakabarkada. Wala namang nangyari pagkatapos kapain ng butas. Naglibot pa nga sila sa paligid upang maghanap ngunit makalipas ang ilang sandali. Bigla na lamang nagliyab ang apoy mula sa dala nilang sulo. Dumiretso sa kanang kamay ng tatlo at ito ang dahilan ng pagkalapnos. Mabilis namang naapula dahil may lawa sa tabi ngunit huli na. Ay nako, naniniwala talaga kayo sa sinasabi ng Tandang Kano na yon. Hindi ba kayo nag-iisip? Matagal na magmula noon, naging usap-usapan ng tungkol sa nakatagong mutya doon sa kuweba. Pero kahit kailan, wala pang nakapagpapatunay. Tapos ito kayo ngayon, sinubukan nyo na naman. Tignan mo ang nangyari. Nasaktan pa kayong magbabarkada. Pumasok ka sa loob at gagamutin natin yan. Utos ni Tatay Wendel. Sumunod naman kagad si Enzo. Naupo sa sala at hinintay ang ama. Pinalitan ang inilapat na gamot. Sa tahanan ng kaibigan umuwi kagabi at doon nilagyan ng paunang lunas. Habang ginagamot ni Mang Wendel ang sugat ng anak, hindi maiwasang mapaisip sa punto ni Tandang Kano. Hindi lamang ito ang unang beses na pumasok ng kuweba ni Enzo. Nagpunta din ito noong mga nakalipas na buwan. Iba pa nga noong nakaraang taon dahil sa panghihikayat ng matanda. Ngayon lamang napuruhan dahil sa pagsubok na makuha ang gamit. Si Tandang Kano, dating antingero,
Maraming lumalapit dito noong araw para magpatulong sa iba't ibang suliranin. Isa rin dito si Mang Wendel. Mabisa ang tangan nito na kagad tatalunin ang anumang banta ng nanggagambalang elemento o maging ng taong may masamang hangarin. Kaya nga lang, dumating ang araw na tinalikuran ang lahat maging ng sariling tangan dahil sa isang pagkakamali. Walang nakakaalam kung ano ang rason ng matanda nang kinampihan ang lahi ng aswang na naghahasik sa lugar maraming taon na ang nakakalipas. Magmula ng araw na yon, nagbago ang matanda. Nawawala na ito sa sariling katinuan. Mabuti na lamang ngayon ay umaayos na ang estado ng buhay. Ngunit napapadalas ang pagsumpong ng kabaliwan. Mabuti at nakauwi pa kayo pagkatapos magtamo ng paso. 3 ang kasalanan mo sa akin ngayon, Enzo. Una, hindi ka umuwi kagabi. Pangalawa, sinubukan mong magsinungaling sa akin. Pangatlo, ang paglalagay mo sa sarili mo sa peligro. Paano kung mas malala yung nangyari? Wika ni Mang Wendel. Pasensya na nga po tay. Dinaig lang ng pagiging kuryoso eh. Paano ba naman kasi? Itong si Tandang Kano paulit-ulit akong sinasabihan tungkol sa mutya doon sa kuweba. Ang sabi pa niya sa akin, kung makukuha ko magtataglay ng kasaganahan sa buhay at pambihirang kakayahan. Sino ba naman yung hindi maeengganyo kung makarinig ng ganun? Kaya lang noong tinignan namin wala namang mutya o ano. Tugon ni Enzo. Natahimik si Mang Wendel. Mas lalong napaisip kung bakit ito ginawa ni Tandang Kano. Dahil kung iba ang makakaharap, kinukontra nito ang lihim na karunungan. Ngunit habang sa mga bata naman, pinipilit niya itong hikayatin. Ganun ba, anak? O sige, pupuntahan ko si Tandang Kano mamaya. Kukumprontahin ko tungkol dito. Hindi maganda ang ginagawa niya. Nilalaro ng matandang yon ang buhay ninyo. Wika ng ama. Tay, baka mag-away lang po kayo ha. Kung ikaw makakaharap na matandang yun, palagi na lang nagagalit eh. May problema po ba kayo? Tanong ni Enzo. Dahil sa tanong ng anak, muling napaisip si Mang Wendel sa nakaraan. Babalik tayo ilang taon ang nakakalipas. Maayos naman ang relasyon nila noong araw. Naging katuwang na matanda sa gawain kung minsan. Sa katunayan, ito ang nagturo sa kanya ng pamamaraan ng pakikipaglaban sa nilalang. Sa madaling salita, naging mag-aral ito kaya nga lang. Sa maiksing panahon lamang, dahil humiwalay ng mapansing ibang landas ang tinatahak na matanda. Kalaunan, nabalitaan na lamang ang pagtalikod nito sa lihim na karunungan at pagpapagamit sa mga aswang. Tay, nagtanong lang ako na tahimik kagad kayo ah. Napaisip ka po ba? Magpahinga ka na lang doon, anak. At iwasang igalaw ang braso mo para hindi mabila. Maiwan na rin muna kita. Meron lang akong kailangang lakarin. Tugon ni Mang Wendel. Nagpunta ang ama sa tahanan ni Tandang Kano. Kagad siyang sinamaan ng tingin ng makita. Hinarap at pasigaw na pinagsabihan. Magkailang ulit ko bang sasabihin na hindi kita tanggap dito sa baluarte ko? Ang tigas ng ulo mo, Wendel ha! Baka gusto mong may gawin akong masama bago ka tumigil sa pagpunta rito. Wika ni Tandang Kano. Tandang Kano, wala pa akong sinasabi pero galit ka na.
Bakit ba ang irit ng dugo mo sa akin? Dati lang halos protektahan mo ko sa lahat ng laban sa banta ng mga nilalanga. Tapos ngayon, kung alam ko lang na ganito ka, hindi na sana ako nag-aksaya ng oras para magturo ng mga bagay-bagay. At nanunumbat pa po kayo ngayon, pagkatapos yung talikuran ng lihim na karunungan, para kumampi sa kasamaan. Wala ka ng karapatan para pag-usapan ito. Ikaw ang trumaydor. Huwag mong isisi sa akin. Tignan mo nga naman. Matabil na rin pala ang tela mo. Kung pwede ko lang ibalik ang oras, hindi kita tutulungan sa gabing yon. Malaki na pala ang anak mong si Enzo. Natatandaan ko pa kung paano ka makiusap. Matulungan lamang ang panganganak ng asawa mo. Buwis buhay akong sumaklolo pero ito ang igaganti mo. Isang pagsisisi ang makilala ka, Wendell. Hindi lang yan. May isa ka pang kasalanan sa akin. Alam mo, tandang kano, nanghihinayang ako para sa'yo. Maayos ang buhay mo noong naninilbihang ka bilang antingero. Marami kang naisalbang buhay. Kaya lang sa isang iglap, tinalikuran mo ang lahat. Oo, umalis ako. Noong nalaman kong kinampihan mo ang lahi ng aswang na sumasalakay sa baryo dati. Hindi na kita kilala sa mga panahong yon. Nilalamong ka na ng demonyo. Hindi na rin ikaw yung tandang kano na tinitingala ko. Pagkatapos ng pangyayaring yon, umaasa akong magbabago ka pa. Pero hindi. Mas lalo ka lang lumalala. Dahil yun sa'yo, Wendell. Hindi ito mangyayari kung gumagamit ka ng isip. Paano ko naman naging kasalanan? Sandali. Ako ang sinisisi mo sa nangyari. Kaya ba palagi mong iniengganyo si Enzo na magpunta sa kuweba at kunin ang mutya ng santel mong nakalagay doon? Pinapahamak mo ang anak ko. Tungkol doon. Sinabi ko lang naman sa anak mo. Nasa kanya na kung pupunta roon at susubukan kunin ang bagay. Oy tanda, sana ito na ang huli. Ayoko nang maulit pa ang pangyayaring yon. Dahil baka hindi na ako makapagpigil. Tigilan mo ang anak ko. Banta ni Mang Wendell. Hindi na nito hinintay pang sumagot ang matanda. Nang makita itong nawawala na naman sa sarili, nagsisisigaw at nagsisimulang magsalita ng mag-isa. Dali-dali itong nagpunta sa kabundukan. Dumiretso sa maliit na kuweba. Maraming usap-usapan na madalas may namamataang santelmo sa lugar. Hindi naman nakapagtataka dahil dito binawian ng buhay ang isang antingero na nagtatangan din ng mutya ng santelmo. Sinasabing naiwala sa lugar ang gamit at dahil hindi matahimik ang kaluluwa ng yumao, naging bola ito ng apoy na pinaniniwala ang binabantayan ang kuweba lalong-lalo na ang mutya. Sinuri ni Mang Wendell ang buong lugar. Tinitignang mabuti ang bawat sulok hanggang sa matagpuan ng butas. Ito ang sinasabing kinalalagyan ng gamit. Napatitig siya rito hanggang sa naisip na kapain kaya lang nagpigil upang hindi sapitin ang nangyari sa mga sumubok. Katulad ni Enzo na nalapnos ang braso. Napabuntong hininga na lamang si Mang Wendell. Pagkatapos magsawa sa lugar, dahan-dahan nang lumakad pauwi. Kaya nga lang napahinto ito nang makita ang isang matanda na nagmamadaling tinatahak ang daanan papunta sa kuweba. Dali-dali niya itong sinundan. Nasaksihan ang paghahanap ng mutya. Tahimik lamang siyang nanonood habang may katanungang sumasagi sa isipan niya.
Sa paglipas ng ilang sandali, nagmamadaling umalis sa lugar ang matanda. Sinundan pa rin ito ni Mang Wendel hanggang sa napadpad sa isang bahay sa dulo ng kagubatan. Sino ka? Ano ang kailangan mo sa akin? Kanina pa kita napapansin, bata. Hanggang dito ba naman sa tahanan ko? Nakabuntot ka. Wika ng matanda. Natigilan si Mang Wendel nang madinig ang sinabi nito. Nilingon siya ng matanda. Bahagya itong napaatras nang makitang humugot ng itak. Pasensya na po, Manong. Galing din kasi ako sa kuweba eh. Doon ka rin galing ano? Gusto ko lang itanong kung pareho ba tayo ng pakay sa lugar. Hinahanap niyo ba yung mutya na sinasabi nilang naroon? Tanong ni Mang Wendel. Ibinaba na matanda ang patalim. Inalok siya nito ng upuan at maiinom. Nag-usap sila tungkol sa isang bagay. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Ador. Matagal ko nang nadinig ang usapan sa kuweba. May mutya ng San Telmo doon. Yon ang sabi-sabi. Nag-interest ako kagaya ng iba na naunang sumubok maghanap. Kaso, natatakot akong kapain yung butas. Baka mapaso ako at malapnos kagaya ng natamo nila. Wika ng matandang nagngangalang Ador. Bakit naman po kayo nagka-interes? Ano po ba ang naisip niyong paggamitan kung sakali? Tanong ni Mang Wendel. Narinig ko na nakakapagpagaling ng malubhang karamdaman ng mutsyang yon. Gusto kong gamitin para malunasan si nanay. Mag-iisang dekada na siyang nakaratay sa banig at habang lumilipas ang araw, unti-unti siyang nangihina. Ikaw, ano ang paggagamitan mo kung sakali? Wala naman. Gusto ko lang malaman kung gaano katotoo na may mutya roon. Marami na kasi ang sumubok tapos wala namang napala. Nagtamo lamang ng sugat at pinsala. Pero sigurado ko, nasa loob lang ang mutya dahil kung wala, bakit nagkakapaso ang mga sumasadya roon? Imposible naman kung natural na kaganapan. Hindi ba? Ang kailangan na lang, matukoy kung saan banda nakatago. Yung tungkol sa antingero na namatay doon, noong nagkasagupaan laban sa aswang, siya raw ang nagmamay-ari ng mutya at kaluluwang hindi matahimik. Ang San Telmong umaaligid sa lugar. Totoo po ba yun? Yan ang hindi totoo. Oo, namatay ang antingerong nakalaban ng aswang noong araw pero hindi siya yung nagmamay-ari ng mutya. Kilala ko si Mang Arturo. Hindi mutya ang ginagamit niya sa pamumuksa, kundi langis at orasyon. Sa tingin ko, kilala mo nga yata ang antingerong tunay na may-ari ng gamit. Pag-uusap ng dalawa. Hindi na sumagot si Mang Wendel. Nagpaalam na dahil sumasapit na rin ang gabi. Pagkarating ng tahanan, hindi mawala sa isipan ang pag-uusap nila ni Mang Ador. Walang ideya kung ano ang ibig nitong sabihin sa binabanggit na baka kakilala niya ang antingerong tunay na nagmamay-ari ng mutya. Tatay, may problema po ba? Napapaisip po kasi kayo eh. Kung inaalala niyo yung kalagayan ko, maayos naman na po ko. Naghilom ng kusa yung sugat. Umayos na rin po yung lapnos. Wika ni Enzo. Nagulat si Mang Wendel nang makitang maayos na nga ang sugat ng anak. Halamang gamot lamang ang pinupunas niya rito. At ilang beses pa lamang yun. Ang totoo nga po tay, kahit noon napaso na ako parang wala lang eh. Humapdi lang po ng kaunti pero hindi na siya sumakit paglipas ng ilang oras. Ngayon nga, wala na ako nararamdaman. Kahit nga pisilin ko pa yung bandang nalapnos eh. Wala talaga. Wika ni Enzo.
Napatitig na lamang si Mang Wendel sa bata. Hindi alam kung ano ang sasabihin sa biglaang paghilom ng sugat. Kasabay naman ito, ang pagkabulabog sa bagay na dumapo sa bubong. Nayupi ang yero at bago pa makakilos ang mag-ama, may matutulis na mga kukong kumakalmot dahilan para madagdagan ang pagkasira ng bubungan. Sinundan pa ng malakas na paghiyaw ng mabangis na nilalang. Pagkatapos naman ito, kaagad ding nawala. Napatanong ang mag-ama kung ano yun at iisa lamang din ang naisip na sagot. Ang sumugod na halimaw ay isang aswang. Kinabukasan, nagtanong-tanong si Mang Wendel sa mga kapitbahay. Kaya nga lang, walang nakapansin sa mga ito. Nagsimula na rin siyang magtaka kung sadya ba ang pagsalakay ng nilalang o nagkataon lamang. Nang mapadaan sa tahanan si Tandang Kano, muli na naman silang nagkasagutan. Wendel, sinugod ka pala ng aswang sa inyo, ano? Mabuti at hindi ka napuruhan. Siya nga pala, bakit hindi ka nakalaban? Akala ko ba marami kang natutunan sa akin noong araw? Pangaasar ni Tandang Kano. Masyadong mabilis yung nangyari kaya hindi kami nagkaharap. Kung nagkaroon lamang ng pagkakataong maglabang kami, hindi nasisikatan ng araw ang aswang na yon. Tatapusin ko. Ora mismo sa araw na yon. Tugon ni Mang Wendel. Masyado ka pa rin bilib sa sarili mo. Nagsasalita ka ng tapos. Huwag mong itulad sa dati ang mga aswang dahil hindi na sila tinatabla ng kahit anong pangontra. Lalo na ng mutya. Mahina na ang ganitong gamit. Walang panama sa lakas ng mga nilalag. Kinukontra mo na naman ang mga gamit. Kung makapagsalita ka parang hindi nanilbihan dati ha. Mataas ang respeto nyo sa ganito. Pero ngayon, binabastos-bastos mo na lamang. Hindi ko rin kayo maintindihan. Minsan, hinihikayat mo yung mga taong tangkilikin ng mutya. Itinuro mo pa nga sa anak ko ang kuweba kung saan sinasabing merong nakatago. Tapos minsan naman hindi mo ginagalang. Ayos lang ho ba kayo? Ganyan ba talaga ang epekto ng pagtalikod nyo sa lihim na karunungan? Hindi ka natuwid mag-isip ano? Muling wika ng ama. Nagbago ang ekspresyon ni Tandang Kano. Napatiimbagang ito sabay tingin ng masama at naglabas ng kanyang saloobin. Kasalanan mo ito, Wendel. Nagkaganito ko ng dahil sa'yo. Hindi ko na maintindihan ang takbo ng aking isipan ngayon. Kasalanan mo itong hayop ka! Wika ni Tandang Kano. Si Mang Wendel naman ngayon ang nagulat. Hoy tanda, paano ko naman naging kasalanan? Ginusto ko ba na mangyari yan sa'yo? Tandang Kano, ikaw ang dahilan kung bakit ka nagkaganyan. Kung sana'y nilabanan mo ang tentasyon, hindi ka aabot sa ganito. Hindi. Kasalanan mo pa rin dahil makasarili ka. Matapos kitang turuan ng mga bagay-bagay tungkol sa lihim na karunungan, hindi mo man lang ako magawang tulungan. Nang mga sandaling yon, kinakailangan ko ng tulong pero anong ginawa mo? Hindi ka man lang nagpakita rito. Walang hiyaga. Wala kang utang na loob. Tugon ni Tandang Kano. Muling natigilan si Mang Wendel sa panunumbat na matanda. Patuloy niyang pinakinggan ang hinaing nito. Aminado ko na nilamon ng puwersa ng mga kalaban. Pero sa likod ng isipan ko, maililigtas mo ko. Pero ano, hinintay kitang magpakita pero walang Wendel na dumating.
hanggang sa nawala na ako sa katinuan at nagawang tulungan ng mga aswang nang hindi ko namamalayan. Huli na noong nagising ako sa katotohanan. Tapos na, nangyari na. Alam mo kung ano yung mas masakit sa lahat? Ang malamang isang duwagang taong inaasahan kong magliligtas sa akin. Nag-aksaya pa ako ng oras para maturuan ka lang. Binabala ko pang ipamana sa iyo ang mutya ng San Telmo. Kaso, isa ka palang tarantado. Pagbulyaw ni Tandang Kano. Pagkatapos, tumakbo ito sa tahanan. Sumiksik sa sulok at nagsimulang magsalita. Nawawala na naman sa sariling wisyo ang matanda. Subalit hindi ito ang tumatak kay Mang Wendel sa kakatapos na pag-uusap. Umuwi ito sa tahanan at ang huling sinabi ng matanda ang dumagdag sa kanyang iisipin. Ngayon lamang naalala ang tinatangang mutya na matanda noong araw. Ito ang mutya ng San Telmo na minsang ipinakita sa kanya. Dito lamang di naintindihan ang sinabi ni Mang Ador na posibleng kilala niya ang tunay na nagmamay-ari sa mutya na nasa kuweba. Kung ganon, hindi ang namatay na antingero ang nagmamay-ari ng mutya, kundi si Tandang Kano. Wika ni Mang Wendel. Tatay, aalis po sana ako. Dadalaw lang sa mga kaibigan ko. Magtatanong kung kamusta na sila. Sana bumuti na yung kalagayang katulad ko, tay, no? Tatay, aalis po ako ha. Makaalis na nga lang. Nahuhulog na naman yung tatay ko sa malalim na pag-iisip eh. Wika ni Enzo. Pasimple pa itong umalis ng tahanan. Habang si Mang Wendel sa kabilang banda, hindi mapigilang unawain ang mga sinabi ni Tandang Kano hanggang sa isa-isang maintindihan ang pinupunto ng matanda. Napahawak na lamang ito sa mukha pagkatapos. Makalipas ang ilang sandaling pagpapasya, nagpunta ito sa tahanan ni Tandang Kano. Kaya lang walang tao roon. Umuwi ito at nakita ang anak na nagmamadaling pumasok habang nakakuyom ang kanang kamay. Sinundan niya ito at tinanong, Enzo, anong hinahawakan mo? Gabi na lumabas ka pa. Saan ka ba nanggaling? Wala naman po, tay. Diyan lang sa labas nagpapahangin. Tapos may nakitang insekto. Ito kinuha ko. Gusto niyo bang makita? Tugon ni Enzo. Hindi na. Matulog ka na lang dyan at huwag mong isiping lumabas ulit. Kung ayaw mong masinturon. Wika ni Mang Wendel. Ngunit lingid sa kalaman na hindi nagsasabi ng totoo ang anak. May nakuha nga itong isang bagay. Ngunit mula sa isang tao. Sa paglalim ng gabi muling nabulabog ang pagtulog ng mag-ama. Nang may dumapo na naman sa bubungan at pinagkakalmot ang hiyero. Ilang sandali lang ang tinagal at naging tahimik din. Walang naabutan si Mang Wendel nang tignan sa labas. Paglipas naman ng ilang sandali, napansin ang kakaibang enerhiya sa loob ng tahanan. Nagiinit ang paligid kasabay ng pagkaramdam ng malakas na puwersa. Sinundan niya ito hanggang sa nakita ang anak na may bitbit. Kapareho ng batong tinatanga ni Tandang Kano dati. Hawak ito ni Enzo ng mga sandaling yun. Kumikinang ang bato na kalaunay naglihap. Kulay pula ang apoy noong una. Sunod ay naging asul. Dahan-dahan ding nawawala paglipas ng ilang sandali. Dito na ito pumasok ng kwarto upang lapitan ang anak. Nang makitang titig na titig ito sa bato na parabang nawawala sa katinuan. Ilang beses pang ginising bago bumalik sa ulirat.
Sinubukan ding kuhanin ang bato, ngunit hindi mahawakan dahil sa labis na pag-init. Enso, saan mo ba nakuha yung bagay na yan? Nakita ko nagliyab eh. Hindi ko mahawakan dahil sobrang init. Pero heto ka, hawak mo pa rin. Anak, saan ka ba galing yan? Ano ba yan? Wika ni Mang Wendel. Tay, ito po yung sinasabi ni Tandang Kano, yung mutya sa kuweba. Papunta dapat ako sa tahanan ng mga kaibigan ko para kamustahin sila pero nakasalubong ko yung matanda. Dinala niya ako sa kuweba. Pinakuha yung bagay na to. Ang sabi pa niya, gamitin ko sa darating na pagsalakay ng mga aswang. Anong sabi mo? Hindi, itapon mo yan anak. Ilang ulit ko bang sasabihin na huwag kang makikinig sa baliw na yon? Hindi na siya katulad ng dating mapagkakatiwalaan. Tumalikod na siya sa tungkulin at nilamon ang sarili ng kasamaan. Itapon mo, baka mapahama ka lang. Muling wika ng ama. Sumunod si Enzo subalit hindi magawang itapon ang gamit. Tila may pumipigil sa bata para gawin yun. Tumulong na rin si Mang Wendel ngunit napapaso lamang siya sa tuwing hahawakan ang bato. Mas lalong hindi makapaniwala si Mang Wendel nang magpakitang gilas ang anak. Gamit yon. Sa paglipas ng ilang sandali, may aswang na namang nagparamdam at sa pagkakataong ito si Enzo na ang humarap. Hindi nakatakas ang aswang na dumapo sa bubong nang mahawakan ito ng bata. Buong lakas itong binalibag at saka paulit-ulit na sinuntok. Asipat ang patalim sa tabi ng mga sinibak na kahoy. Ginamit sa pagsaksak hanggang sa nalagutan ng hininga ang nilalang. Dali-daling nilapitan ni Mang Wendel ang binata. Niyugyog ng niyugyog ang magkabila ang balikat upang magising dahil sa pagkakataong ito. Tila sinasaniban ng kung ano para kumilos ng ganun. Nang magbalik sa ulirat, maging si Enzo ay hindi na alam ang nangyari. Tay, hindi ko alam yung nangyari. Bigla ko na lang pong naramdaman yung pwersa ng batong to tapos yung aswang. Walang ibang pumapasok sa isip ko, kundi puksain sila. Hindi ko po maintindihan kung bakit nagkakaganito. Wika ni Enzo. Upang maliwanagan, pinuntahan ni Mang Wendel si Tandang Kano. Naabutan niya ang matandang nakatayo sa pintuan na para bang hinihintay ang pagdating ng kung sino. Tandang Kano, hindi ko nagustuhan ang ginawa mo kay Enzo. Kunin mo na ang bato. Hindi niya yung kailangan. Wika ni Mang Wendel. Wendel, labas ka na rito. Ipinagkaloob ko sa anak mo ang tangan. At pati ang mutya ay napili rin si Enzo. Ano bang inaarte mo gayong hindi naman ikaw? O sadyang naiinggit ka dahil sa halip na ikaw, ang anak mo ang nagkaroon ng tangan? Tugon ni Tandang Kano. Magmula noong natigil ang pagturo mo sa akin, kinalimutan ko na ang lahat. Hindi ko kasi maatim na isang traidor sa tungkulin na naging maestro ko. Tigilan mo ang anak ko kung ayaw mong magkaproblema tayo. Kahit bantaan mo pa ako ng bantaan, hindi mo na mababago ang kapalaran ni Enzo. Nararamdaman ko ang higit sa inaing mo ngayon. Wendel, huwag mong ipagkaila. Minsan mo ring hinangad na magkaroon nito, hindi ba? Kaso lang isa kang duwag na ako na nangangailangan ng tulong sa panahong yon. Hindi mo man lang naisip na tulungan. Hindi nakapagtataka kung bakit ayaw sa'yo ng mutya. Kung taglay mo lang ang kabutihan ng puso kagaya ng nararamdaman ng tangan sa anak mo,
Siguradong ikaw ang susunod na gagamit nito. Kaso hindi. Kinalimutan mo pa ang lahat ng turo ko pagkatapos malaman ang nangyari sa akin. Malayong malayo ang puso mo sa ganitong larangan. Pero wag na wag mong kukontrahin si Enzo. Tinanggap ng batang iyon ang kanyang kapalaran. Pagpapaliwanag na matanda. Ang dami mong sinasabi, tanda. Paulit-ulit pa rin tayo sa sisihan. Kasalanan mo ang nangyari sa'yo. Wala akong kinalaman doon. At si Enzo, wag mo na siyang idamay dito dahil ayaw kong sapitin niya ang nangyari sa'yo. Huwag kang mag-alala. Hindi matutulad sa akin si Enzo dahil matibay ang paniniwala niya. Hindi katulad mong duwag at makasarili. Muling wika ni Tandang Kano. Sasagot pa sana si Mang Wendel. Kaso lang muling sinumpong ng kabaliwan ng matanda at dali-daling nagwala. Nagmamadali na rin siyang umalis bago mabalingan nito ng pansin. Pagkarating sa tahanan, naabutan niya si Tandang Ador kausap si Enzo. Hindi niya matanda ang sinabi sa matanda ang tahanan. Ngunit nandito ito ngayon sa kanilang bakuran. Sa paglipas ng ilang sandali, ang mahinahong pag-uusap ay nauwi sa sakitan. Sinuntok ni Mang Ador ang bata sabay pasok ng tahanan. Dali-dali namang sumaklolo si Mang Wendel para pigilan ito. Nang magkaharap ay dito na nalaman ang pakay. Nakita ko kasing nakuha ng batang ito ang mutya doon sa kuweba. Hindi ko alam na anak mo pala. Pare, kinausap ko ng maayos yung bata. Pero nagmamatigas kaya napasuntok ako. Ibigay mo na lang sa akin ang mutya para hindi na lumala ang sitwasyon. Wika ni Mang Ador. Ang sabi ni Tandang Kano, ako ang mangangalaga sa mutya. Kaya wala kang karapatang kuning to. Sino ka ba? Bakit ganito na lang yung pagdanais mo sa gamit? Tanong ni Enzo. Ador, naging mabuting magkaibigan din tayo kahit maiksing oras lang nagkausap. Pero ang makitang nanloob ka sa pamamahay ko at sinaktan mo pa ang anak ko, hindi ako makakapayag. Bibigyan kita ng pagkakataong umalis. Lumakad ka na at huwag bumalik dito o lumapit sa anak ko. Banta ni Tatay Wendel. Alam mo kung ano ang sadya ko sa mutya, Wendel. Hindi ako makapapayag na uuwing walang dala. Magkamatayan na kung magkamatayan. Tugon ni Mang Ador. Naglabas ng patalim ang matanda sabay sugod. Si Enzo ang humarang at walang kahirap-hirap na tinumba ang matanda. Muling nangibabaw sa katauhan ng bata ang puwersa ng tinatangang mutya. Dumadaing na rin ang matanda nang maramdaman ang inilalabas na init ng kamay nito. Nang mabitawan, napaso ang braso. Ador, kung hindi ka aalis ngayon, mapapatay ka lang ng anak ko. Kung gusto mong iligtas ang sarili mo, lumayo ka na rito. Banta ni Mang Wendel. Natakot si Ador at natatarantang lumabas ng tahanan. Binalinga ni Mang Wendel ang anak. Nakabalik na rin ito sa ulirat. Tay, nasaktan ko po yung taong yun. Magiging maayos lang ba siya? Hindi ko naman po sinasadya. Nang maramdaman ko yung pagdanais niya sa mutya, kaagad akong kumilos para protektahan ito. Hindi ko naman alam na magiging ganong kaagresibo eh. Wika ni Enzo. Ayos lang yun, anak. Pinoprotektahan mo lamang kung ano ang dapat. Hindi ka naman nasaktan ng tarandadong yun, ano? Tugon ni Mang Wendel. Umiling ang bata bilang pagsagot. Pinagpahinga na rin pagkatapos. Ng mga sumunod na sandali
Napapaisip si Mang Wendel sa mga nangyayari, lalong-lalo na kay Tandang Kano. Ngayon lamang di napagtanto ang pagkakamali. Nalinlang ito ng mga aswang ng gamitan ng orasyon, kaya biglang nagbago ang lahat. Natakot itong madamay, kaya't hindi na nagpakita sa tahanan nito. Lingid sa kalamang naghihintay ang matanda sa kanyang tulong. Naintindihan na rin kung bakit gano'n na lamang ang galit nito sa kanya. Kaya kinabukasan, pinuntahan ni Mang Wendel ang tahanan ng matanda. Kaso wala na ito roon. Ang sabi ng mga nakakita ay maagang umalis. Wala ding nakakalam kung saan pupunta. Hinintay niya ito buong maghapon, ngunit hindi dumating. Paglipas pa ng mga araw, hindi na nakita pa si Tandang Kano sa lugar. May nakapagsabing namataan sa ibang bayan. Meron ding nagsasabing tuluyan na itong nabaliw at hindi na nakakakilala ng tao. Sinubukan pa ni Mang Wendel na hanapin ito, ngunit hindi na naabot ang buhay. Sa kabilang banda naman, unti-unting nahubog ang kakayahan ni Enzo sa pagiging manunugis. Ito ang humaharap sa aswang na paminsan-minsang nanggugulo sa kanila. Wala pang malinaw na rason kung bakit sila ang punteriya. Ngunit iisa lamang din ang naisip ni Mang Wendel. Posibleng ang lahi ng mga ito ang gumamit kay Tandang Kano noong araw. At dahil sa ideyang ito, naging mas maingat sa bawat kilos. Inalala niya rin ang mga turo ng matanda upang makatulong sa tungkuling kasalukuyang ginagampanan ng anak. Bilang pagtatama sa nagawang pagkakamali noong araw, ang hindi pagligtas kay Tandang Kano nang napasa ilalim sa puwersa ng aswang. Pinagtuunan ng pansin ni Mang Wendel si Enzo at hindi na hinayaang mangyari ang naganap dati sa Antingerong Baliw. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.